Ang hangin naman dito sa labas. Gulo-gulo pa yung buhok natin, no? Anyway, kaswabe, this is the 2024 Ford Everest 4x2 Titanium Plus. The unit price is 2.2 million pesos. Well, para sa akin, kaswabe, this one is more elegant pag i-compare natin dun sa lower trim level na Everest Sport. Na para sa akin, this is more rugged, jacked up ito, kaswabe, mas muscular kung titingnan natin at ikukumpara doon sa kanyang predecessor na Everest. Siyempre Everest, di ba? So on this video, kaswabe, i-check natin kung ano ang mga exterior, interior details, notable features. Then after that, let's get behind the wheel para malaman natin what kind of driving dynamics meron ang isang 4x2 Titanium Plus. Kaya naman, kaswabe, let's begin. Well, over here sa kanyang front fascia, kaswabe, it's furious and aggressive looking dahil pag ikinumpara nga natin sa predecessor, sobrang jacked up na ito with this gray na honeycomb grille, tapos meron ka pang twin chrome setup na para siyang locking mechanism sa bawat end ng ating Everest. C-clamp na LED DRL which is very sharp and pronounced, kaswabe. Okay? Ang nagsiseparate talaga sa kanya, kitang-kita mo na next to your car is a Ford automobile dahil dito sa C-clamp na yan. Reflector lights lang ang ginamit, pero doon sa 4x4, naka-matrix LED beam lights tayo, and which is adaptive pa yun, kaswabe. Okay? So dito hindi lang natin nakuha. Then meron kang fog lamps. Yung ground clearance natin, mataas-taas rin to. 9-inch. The wading depth naman is 31.5, wherein doon sa na-review natin na Hummer EV SUV, i-check nyo na lang 32-inch. Aba, nakikipagsabayan pa rin ang ating Everest Titanium Plus. Beneath the skin of this Everest 4x2 Titanium Plus is a 2.0 liter inline-4 turbocharged diesel engine. This gives 168 horsepower, 405 Nm of torque. Pag gusto mo ng more power or mas malakas sa kanyang kakayahan, ay you can go get the 4x4 Titanium Plus, okay? 207 horsepower and 500 Nm of torque. Kaya lang, syempre, mas affordable yung 4x2 natin. Pag doon kasi magdadagdag ka ng 316,000, pero yon twin turbo na yung pinaka-setup niya. So 4 drive modes ito. I think doon, alam ko mas maraming drive modes, kaswabe. 6-speed automatic transmission ang capability nito. Doon naman ay 10-speed, 80 liters ang fuel tank capacity. And pag-usapan naman ang fuel consumption, magkikita-kita tayo mamaya, kaswabe, sa kanyang test drive impressions. Kaya naman, next detail tayo. So kaswabe, for example, nakalock yung Everest natin. Press mo lang ng twice to para yung bintana bumaba. Siyempre, nasa Pilipinas tayo, mainit ang panahon para lumabas ang mga singaw. Press this twice. Bababa yung mga window natin. Sabay-sabay. Woohoo! Okay? So good to know lang. Pag itataas na, kunwari, satisfied na tayo, pindutin mo lang to ng long press. Yung lock. So wait for it. Wait for it. Yon. Well, did you know, kaswabe, when this Everest first came out, ang nakaka-inlove and very attractive talaga sa exterior details niya ay yung mga rear LED lamps natin. Kumbaga, eto, pag pinindot mo, para siyang cluster of lights. Tapos eto, yung mga turn markers, ay mga safety markers natin sa lower bumper. Letter C rin siya. Okay, ito yung nagsaseparate sa kanya laban dun sa mga rivals niya. 7-seater mid-size SUV. Ay, hindi pala ito mic, kaswabe. Key fob to. Ito yung mic. Then, wiper, third brake light. Hindi nga lang ito naka-shark fin antenna. Oh my God. Well, hindi ko lang alam dun sa 4x4. Siguro, Google na lang natin. Extra wheels and tires natin, nakasalpak dun sa ilalim. Pipeline, nandoon sa ilalim rin para mas maging cleaner look. Siyempre, yung Everest na script nandyan, meron kang camera. Power liftgate naman meron dito. So, behind third row, we have 253 liters or 58. Basta nasa ganun, kaswabe. Behind second row naman is 898, and behind first row, you get 1,823 liters of space. Wala lang masyadong ganap dito. May LED lights ka. Sa ilalim naman, wala rin gaanong paglagyan, pero pwede mong i-close ito ng manual. Meron kang ilaw dito or just pindutin mo lang para yan.
bumaba ang ating tailgate. Kaswabe, moving naman sa kanyang side toppings, ang gusto ko ipagmalaki dito, meron tayong soft light illumination para nakikita natin yung mga objects rito once na naging nighttime na. Okay, maliwanag yan pag bubuksan natin. Kumbaga, wala man nakalagay na Ford projector dito pero okay lang. Sometimes kasi hindi rin gusto ng mga tao yun. May pagkabadoy minsan eh. So depende sa perspective ng tao. Okay? Wala naman tayo rito black molding piece sa kanyang front fender wherein continuation lang talaga to ng katawan ng ating automobile. Wrangler naman yung tires natin. Goodyear, 255, 55 and R20 wherein sa other mid-size Kaswabe is 18-inch lang. So yan o, multi-spoke na parang letter Y. Alloy wheels yan Kaswabe. Ito, mas nag-improve and nagkaroon ng enhancement kasi yung before, nakakasawa na tingnan, di ba? Yung nasa vent dito sa fender. Pero ito, this is functional, may script ka na turbo with chrome piece na letter C rin. Mukha siyang tenga ng elepante. Yung mga chrome fillers lang dito, ito hindi ko nagustuhan. Mas gusto ko, mas trip ko pag naka-blackout yan. Pero syempre, mas sporty lang yung gusto ko na vibes, okay? Chrome, meron kang turn markers dito, yung soft illumination lights, nasa ilalim, yung framing ng ating mga window, chrome, and door handles natin. Anyway, keyless smart entry naman ito Kaswabe. Fix running step board. Anyway, ang fuel tank capacity natin, nandun yung door cap, umaabot tayo ng 80 liters. Okay? Kasi yung nakaraan sinabi ko 85 kilometers. Mali. So, next detail na tayo. Introducing Autosport. Kaswabe, this one is the world's most innovative mobility scooter that we can get para sa ating lifestyle and sa mga kababayan natin na PWD. Madali lang to. Comes with 2 separate parts na pwede mong gawing trolley at the same time. Installed nga pala doon sa harap ang iyong illuminated LCD display for you to see the performance and enhanced lighting system para sa safety precautions pag nasa road ka or sidewalk na pwede mong ilagay sa sports car or regular car na trunk kasi maliit lang ito and very lightweight. Within seconds, ang dali lang i-assemble. Up to 10 speed ang kanyang taglay and 10 kilometers per hour ang kanyang maximum na pinartneran mo ng shock-absorbing flat-free tires for advanced performance and auto braking system. At hindi lang sa kotse mantakin mo pati sa tren pwede. And flight approve ang ating baterya. Meron tayong lisensya. So, ibig sabihin, pag nag-travel ka around the world, kayang-kaya mo itong ilagay sa cabin at ibaba mo, ma-assemble mo kagad ito. Ang design nito ay talagang super passionate sila para ipakita sa inyo ang performance. So, ganun lang yon. Be active, be free, be yourself by Autosport. Ang link ay nasa description below para i-check mo na lang Kaswabe. Kaswabe, welcome sa ating backseat pero hindi na ako nag-effort para pumunta sa ating third row sitting dahil talagang sardines ako dyan. Medyo hindi ko kaya magtagal. Pag magkakaroon ng travel, ang option ko, nandito ako sa second row sitting. Pwedeng-pwede naman yung mga adult doon pero mabilis lang ang fatigue. Pero I suggest mga kids talaga ang third row seating. May mga cup holder tayo sa magkabilaan doon. Yung center platform talagang matangkad lang. Then matatagpuan natin dito, meron kang indication ng climate control natin, type A, type C. Home power outlet, stretchable pocket, and ang driving position ko is eto. Medyo eto, naka-backwards lang talaga. Pero at least maluwag pa rin and pwede natin paglaruan yung spacing dito sa second row. Okay? Ayaw ko lang pag pick up and coach hindi mo pwedeng i-adjust yung pinaka backrest natin. So 60-40 split naman ang mga seats natin dito. Ito ang ilaw natin, ang vents, yung control again nandito because ang taas natin ay panoramic sunroof na meron ka lang cloth dito wherein ang controls ay nandun sa driver cockpit. Lock and unlock, then yung release handle natin dito, hindi siya katulad ng mga ka-rival niya na meron kang kinakailangang hatakin dito. Ito, lagay mo lang yung kamay mo, then i-flip mo lang, bubukas na kagad. Oh, ang bilis. Then you have available na mga grab handle. Well, lipat naman tayo sa driver cockpit pero ibang araw na Kaswabe because medyo nalalagkit na ako ngayon. Holy smoke, ang ganda ng driver cockpit ng ating Everest. It's like a fully furnished home na without your personal things kasi walang kakalat-kalat dito and very high-tech. Lalo na yung pilot command system natin and even your full digital na instrument cluster. Yung mga rivals, parang nasa shadow realm pa rin sila.
up until now, they are dreaming from the past. Advance ito, it's like mga 5 years. Okay? Isa-isahin natin. So dito ako sa passenger and I have extra storage here. Pindutin ko lang yung switch. Meron ako lalagyan. And ang ganda ng ating mood lights. Napaka-sharp nito even though kahit daytime. Nakakabilib. Kasi other automobile kaswabe, pag daytime, halos hindi mo na makita. Tapos magugulat ka, pagsapit ng mga alas 6 or alas 7, meron pala siyang ambient lights. Pero ito, halatang-halata mo, it's very 4D, kulay blue. So yung light settings nandito, hindi ko lang alam kung pwede siyang baguhin. Pero for me, kahit manatili siyang kulay blue, okay lang. Premium quality na wood trims ito. Iba lang yung pagkakalaminate, dark. Tapos meron kang dark chrome dito na material. Sa ating door panel, ang linis din. Yung release door handle natin, kailangan mo lang i-squeeze ng ganun. Pero sa mother, okay, tinatawanan nito yung mga traditional na pull handle yung dito. Grab handle natin, kompleto lahat. 1, 2, 3, 4. But other automobile again, wala silang grab handle sa A-pillar kasi ang sabi, baka raw pagsabitan at mai-sacrifice ang safety. O di ba? Kakaiba. Ito, eyewear settings ng ating panoramic sunroof. Squishy yung ating armrest, malalim naman, meron kang extra tray. Wala lang tayong mga chiller dito. May butas ka kasi sa 4x4 meron kang 6 drive modes. But here, nilagyan ko na lang ng coins, parking sensor, traction, drive modes, cup holder, meron mga icon ng eyewear, keys. Siyempre yung drinks, kinakailangan dito rin ilalagay. May hugger ka rito kumbaga may support siya. Electronic shifter natin, ang dali lang, one-liner, yung pag-gear select, e-brakes, and bawat seat natin is 8-way power adjuster with lumbar support. Dito naman sa gitna, you have wireless charging, another space dito sa right side, then akala mo meron kang grab handle dito sa magkabilaan. Okay, wala tayong squeaking sound. Ganda ng pagkaka-molde dito. Pwede mong lagyan ito ng mga, kunyari, nag-outdoor kayo, di ba? Nag-off-road adventure, meron kayong mga plastic, pwede mong isabit yan dito. Pero pinaka-the best yan, we have a physical switches, physical knob, na pwede rin dito sa ating pilot command system na touchscreen monitor. May redundancy, kumbaga it's your choice kung saan ka pinaka-komportable. Ngayon, yung theme nito, pwedeng pang day, and pwede rin pang night. Tapos, Apple CarPlay and Android Auto compatibility kaswabe. And ang head scratcher ko lang talaga rito. Kumbaga nasanay kasi tayo na physical switch ang auto hold. Kinakailangan, you get used to this. Kasi dito mo i-adjust yun, madali lang naman, yung auto hold. So, pipindutin mo lang. Tapos nakakatuwa dito, yung icon ng Everest ay kulay blue pag naka-normal ka na drive mode. Pero pag binago mo yung drive mode mo into eco, mangyayari magiging kulay green ang ating Everest. Ibig sabihin, atensyon to details. Gusto ko rin kwento dito, meron tayong remote startup kasi di ba pinakita ko nga sa inyo na sa key fob natin pwedeng baba yung bintana para yung mainit na singaw pag na-park sa mainit na area lumabas. Pero ito, pwede mo na rin kontrolin sa ating key fob. Tapos, meron siyang indication kung gusto mo mag-turn yung kanyang aircon ng 5 ba, 10 or 15 minutes. Para pag at least pagpasok natin, maganda na yung pinaka-temperatura, lalong-lalo na pag meron tayong kasamang mga kids or mga baby. Siyempre, sensitive yung mga yan. Meron pa tayong vehicle power down timer. Ibig sabihin, pag walang ganap, walang nangyayari, walang naggagas, walang nag-accelerator, walang nagre-rev-rev dyan, mamamatay siya ng kusa after 30 minutes. Maganda yan, worst case scenario, hindi makapasok sa loob, naka-turn on yung makina, hindi niya ubusin yung gasolina. Tama ba yung sinabi ko? So eto, meron tayo lalagyanan ng USB nga pala na slot dito para pag meron tayong mga dashcam, doon na rin ay merong Type-C, Type-A, very stylish yung mga air vents natin. Maganda, very consistent with the piano black material kasi sa ating steering wheel na very chunky, 3-spoke ito, may piano black ka rito, manual adjustment, multi-switches for your multi-information para doon sa ating digital
na instrumentation, wherein sa kanyang rival, napaka-old, napaka-classic na ng mga basic gauges na mayroon pang may mga silver trim na pabilog, yung mga bezel. Pero ito, ang gaganda ng icon, pero it's very powerful to see, Kaswabe. Kakaiba talaga siya. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, at least advance ito. Tapos meron ka doon na mechanical icon ng round gauge na digital, which is iyon, hindi siya meron kagaya sa market. Pero ito again, pag binago mo yung drive modes, nag-iiba rin yung pinaka-kulay niya. Ang isa pang nagustuhan ko rito, kasi yung switch ng mga light settings natin, 25 years na ako nagdadrive, pero nalilito pa rin ako kung park light ba yung naka-on, yung main beam headlight, nandyan yung mga fog lamps natin. Pero ito, bukod dun sa nakikita mo sa baba, meron kang dial switch doon, okay, rotate mo lang. Dito sa ating instrumentation, makikita mo rin yung pinaka-indication niya. So it's like the technology of the Korean automobile ng mga Kia and Hyundai. Driving dynamics with the Ford Everest 4x2 Titanium Plus. Pero shoutout ko muna si Gavin Supernova ng One Tusawa, Makati. At least nakabawi man lang. So para sa akin, close to perfect ang experience natin dito sa Everest SUV. Well, i-compare ko siya sa segment niya and rival. Hindi naman lahat na imaneho na natin, pero i-compare ko lang doon at hindi ko napapangalanan syempre. Parehas naman silang maganda ang capability, pero ito for me siguro mas magtatagal ako dito imaneho ito kasi ganda ng visibility mo, tama? Tapos once na yung mata mo nasa road, hindi cluttered yung eyes mo sa mga buttons and switches and magugulong angle. Ito, ang linis-linis niyang tingnan. Yung feedback ng manibela natin, it is very compliant and soft. Mabigat naman yung SUV natin. Hindi siya nagbabago kung mabagal ka or mabilis ka. Same pa rin yung pinaka-weight na nakukuha natin. And manual adjustment yung manibela. Gear shifting niya, it's silky smooth. Nagustuhan ko even though this is a 6-speed. Iniisip ko lagi siyang sasagad sa RPM, magkikreate ng very annoying na vibrations. Yung makina nagro-roar talaga, pero at least very discreet pa rin yung ramdam dito. Doon sa 4x4 kasi, it is 10-speed. Pero syempre pag tinanong mo ko, mas desirable for me ang 10-speed automatic transmission. Yung progressive drive mode nito, nakakatuwa lang kasi pag pinindot mo yung plus and minus, nagkakaroon siya ng limitation kung hanggang saang gear ka lang niya ilalagay. Others, wala silang ganito. Pero this one can be useful talaga. Suspension natin, refined. Katulad nung Ranger Wild Track, super refined nung damping system. Lalong-lalo na lang pag inilagay pa natin sa isang PPV or nasa segment ng mid-size SUV, wala na. Napaka-relaxing niyang i-drive. Kaya nga, halos ako hindi na ako nag-music Kaswabe. Talagang okay na okay ako. Walang annoying sound, walang nagbabother sa akin. Focus lang ako sa driving. Sa usapan naman ng fuel consumption, traffic, sa Manila, 100 kilometers, umabot lang ako ng 9 kilometers. I think 9.8 or 9.9. Overall yun driving. Halo-halo yung traffic. Minsan, at least nakakaratsada tayo ng okay. Pero yung bumper to bumper talaga, nasa 9.3 or 9.2. Sa highway naman, dito kung nasaan ako ngayon, umabot tayo ng 12 kilometers. Pero hindi ko lang alam kung ano yung pinaka-indication niya on paper. Pero on real world driving, at least, yun kasi yung masasabi ko. Sa larangan ng mid-size SUV, isa ito sa mga variant na magiging shortlisted for me. Para sa akin, ang sarap dalhin ng Everest. Lalong-lalo na for sure, yung 4x4, well, reasonable naman yung price, 2.2 million. Yung 2.1, gusto mo ng lower trim level, mas rugged, you get the Everest Sport. Pero yung pinaka-elegante and most powerful, with additional 40 plus horsepower, para sa akin, bawi pa rin, reasonable pa rin yun, depende na lang talaga sa laman ng packet natin. Don't forget to subscribe if gusto mo pang makita ng mga other reviews natin, like yung mga rare cars. Ito, Hummer SUV, Brabus na 900 horsepower. Ito naman yung album ng mga SUV, and bigyan kita ng sports car na mga review natin Kaswabe. Binabati ko ang Air Spencer. Go get sa merch and add mo na lang ako sa social media platform. Maraming salamat.
God bless, more power and more performance.